Larry Gadon, palagi niya sinasabi, bobo kayo eh. Opo, totoo yun. Doon sa sumikat eh. Oo. Alam mo, lumilitaw siya yung bobo eh. Si Larry Gadon. Opo, oo. Pinadala lang naman sa akin eh. Opo. Pinadala sa akin. Hindi ko nababasahin, medyo... Pero sa gist niya, Opo. yung si Congressman Marcoleta, hindi mananalo yan. Ganun ba sabi? Oo. Hindi mananalo yan kasi kung ibig niya kasing sabihin, akala niya siguro wala na ako sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, opo. Hindi ko nga alam kung bakit niya sinabi yun. Kasi kanya, pag sinabi mo yung mga kay Duterte, hindi kakayanin yan eh. Maswerte na yan kapag yan ay nakakuha ng boto na 4 na milyon. Kasama na ang iglesia. Usapan natin yung budget eh. Tapos na. Opo. Yung bahay, ito yung budget. Ang pagkakagawa ng budget, ito. Papunta na naman tayo sa pagkakautang ng pagkakalaki-laki. Kung ano-anong nilagay, may akap na wala naman doon sa NEP, wala doon sa GAB, bigla na lang nagkaroon ng akap. Yakap. O election year ngayon. Tapos sasabihin ng DBM at saka ng DSWD. Huwag po kayong mag-alala. Yan pong paggasta ng akap na yan, ng pondo na yan, Opo. yan po ay dadaan sa butas ng karayom. Ay, talaga naman, oho. Bawal anyang banner, bawal ang ganito kung ito anyay maaprubahan. Bakit sasabihin ngayon ni Larry Gadon na tapos nung ako'y bumaba, binulungan na naman niya ako. Oho. Pinagtulong-tulungan ka. Para kayong bicameral conference eh. Ganun ho ba? Yung Ilang taon nang ginagawa yan eh. Akala nga yung tama. Taon-taon na nga naman. Taon-taon ganun. Pero kapag sinuri mo yan, Oho. wala sa saligang batas yung bicameral conference eh. Ganun ba? Diyan nga nagkakalutuan eh. Kaya nga biglang lumitaw yung akap dyan eh. Yung sinasabi ko sa'yo eh. Aha. Oo, kaya tuloy yung pagkakasabi mo, sa ganang mamaya, akala mo. Pero kailangan sa saganang mamamaya. Oo, di ba? Opo. Oh. Dahil dyan nagkakautang-utang tuloy tayo. Nasaan na magkano na bang ating utang ngayon? Ewan ko Outstanding dun debt. sa mukhang mas bagay yung hawak ni Kong Dante. Oo. Kasi sa akin, as of October pa to, Kong, 2024, 16.02 trillion pesos. Hindi, itong naibigay sa akin ito, ang outstanding debt natin, 17.4 Tumaas na. trillion pesos. Oho. Ang nakakatakot dito, kasi alam mo sa mga economic managers natin dyan, ang binabantayan mo rito yung standard threshold ng fiscal prudence. Okay, opo. Ang standard threshold ng fiscal prudence o yung tinatawag na debt to GDP ratio, 60%. Ibig sabihin, kung hindi lumalampas doon, Nako. Opo. medyo Okay pa. manageable ang economy mo. Mukhang lagpas na to. Di ba? Oho. Ang ating taya ng gross domestic product for 2025, 28.6 trillion. Nakompute ko ito sapagkat ang ating budget na 6.2 trillion, sabi ng mga nag-present ng budget, is 22.1% ng ating GDP. So madali mong makuha, ang gagawin mo lang 6.325 trillion divided by 22.1%. Opo. Ang lalabas 28.6 trillion. So 17.4 trillion divided by 28.6, 60.8 trillion. Sa makatid, lumagpas na siya ng 0.8. Ng 0.8, Malaking opo. ano ito, malaking impact nito. Ito yung binabantayan eh. Standard ito na threshold. Opo. Hindi prudent ang pagbabanat mo ng fiscal mechanism mo pagka lumampas ka rito. Oho. Oho. No, kinakailangan bantayan mo yung outstanding debt. Nako, dapat pala mapababa natin yan, Kong. Pero sabi nga natin, mukhang sa taong ito, Paano mong mapapababa? Sinasabi ko Mas na nga malaki sa'yo, ang pa yun, no? deficit mo 1.5 Yun na nga trillion. po, Kong, eh. Gumagasta ka ng 125 billion per month. Oho. Hindi, umuutang ka. Ibig ko sabihin. Umuutang ka nga po. Uutang Kaya tayo. nga, ang tsak gusto yan. ko, ang dapat na mangyari rito, palakihin natin yung kolekta ng tax natin. Yan, opo. Pagkatapos, ay talagang
i-monitor mo kung kinakailangan bantayan mo yung mga GOCCs, lalo na yung Opo. nagkukunwang nalulugi. Nako. Para sa ganun makita mo talaga yung kita, Oho. yung tax revenues mo, para ngayon madagdagan lalo Opo. ng yung non-tax revenue mo. Ang mangyayari, manu-neutralize mo yung deficit. Malay mo, ang deficit mo hanggang sa napapababa mo, hanggang sa mawala na. Oho. Dito, hindi ganun ang nangyayari. Nako, lalo sa report. Papalaki ng papalaki. Sa report ngayon ko, mukhang sa administrasyong ito hindi umabot do sa kanilang target kada taon ang BIR. Sa tinatarget nilang koleksyon kada taon ko, wala pa sa kasaysayan na na-hit nila ang kanilang target. Parang sinasabi mo, maraming katiwalian sa BIR dyan. Ewan ko, baka naman di siya nangungulekta ko. Sana mangulekta sila ng mangulekta para Kaya efficiente nga, ang kapag hindi ka dapat. nangolekta na sang-ayon doon sa tuntunin at pinababayaan mo ka, katiwalian yun dyan. Yun lang. Di ba? Opo. Halimbawa, Oo. pinrepair yung report. Opo. O ito yung babayaran mo, pero gusto mo bang mabawasan yan? Aba? Gusto mo, i-recompute natin ito, Oho. pero ito, ibibigay mo na lang sa ganito. Gusto kong bayaran 50% na lang yan. Parang ganun. For the boys kanila. Ganun ho ba? Katiwalian yun. Oho. Di ba? Oho. Kaya- Malinaw po yun. Kaya nga sa Biblia, napatala na yung mga Mga namumulekta manlilingin ng ng buwis. Galit na galit ang mga mamamayan. Nung araw, ano? Nung Doon pa lang, panahon pa ng Biblia. araw, masasamang tao kasi ang tingin sa kanila. Biblical times pa Oho. Masama na yung impresyon Oho. Hindi, ako naman naniniwala kung magiging epesyente lang, sabi na natin yung sa porsyento yun, ginawa nila maganda-ganda, baka ma-hit natin yan kung baka sumobra pa tayo sa target. Magagawa ito, magagawa. Nasa political will lang yan. Magagawa yan. Sabi ko nga kanina kay Nelson, ang kita mo lang, 20 mil lang, Nelson. Opo. Pag-usapin mo na yung asawa mo na medyo Biglang lumagpas doon. higpit-higpitan na natin muna yung sinturon. Di ba pala, meron naman tayong kasabihan na gano'n eh. Totoo po. Ha? Ano na yung ang kasabihan dyan? Kapag ka may si ang kumot, Oo. higpitan ng sunturon. Matutong mamaluktot. Di ba? Talaga kung kinakailangan kang magsakripisyo, bakit ka naman gagasta lagpas doon sa alam mong kikitain? Pahirapan mo lang ang sarili mo. Hindi ako naman kung Utang ka na ng utang, hindi ba? kung naniniwala kung magiging epesyente nga ang BOC mo, GOCC tapos At BIR, bakit naman hindi pwedeng maging episyente? dapat nga po kung maging epesyente para ma-hit natin yung target na gusto ng ating pamahalaan. May hit mo yung target, ibig sabihin, hanggang sa dumating ang panahon, hindi na tayo mangungutang. Hindi na. Yun ang pinakamaganda. Di bababa itong debt to GDP ratio na yun. Halimbawa, imbes na 60, naging 58. Di maganda. Ayun. Oho. Kung yung tungkol sa importation, halimbawa ay nakadepende ka sa imported products, mga agricultural products. So pagka imported ka na imported, mababa ang production, ano ang contribution niyan dyan sa utang natin? Hindi nga tayo makakautang kasi yung ating pambayad ng utang kasi dollar yun eh. Opo. Nagagamit mo sa pag-importa. Sa hirap na hirap kang Lalo magbayad. tayong mahihirapan. Kaya nga mabuti meron tayong OFWs na siya palaging nagliligtas sa atin eh. Oho. Oo nga. Yun na lang, kung wala siguro tayong exported labor, Opo. Ayun na nga. kaya siguro dapat Ang kalakal natin, bawat mamamayan isang OFW, ipagtayo natin ng monumento kahit na Oo. Totoo, no? Kasi ang kalakal nga natin kung mamamayan natin eh. Di ba? Yun ang masakit na kalakal katotohanan. kasi natin, pati yung ating, meron tayong trade deficit eh. Ang ating export, 10 piso lang halimbawa. Ang import natin, 30. Hindi balance eh. Yung balance of trade mo, hindi mabuti. Ganito yung nangyayari. Hindi ko, ang isa sa mga pambawi naman daw nila dyan, meron naman tayong mga taripa, gaya nung rice tarification law. Yung nakukolekta natin dyan pandirektang tulong sa mga nasa agricultural sector, Kong. Nagpunta na ba kayo sa farm ko, nakagaya ng inyong pangako? Hindi pa nga po, Kong. Ang ating nga panawagan, baka may nakikinig ngayon sa ating palatuntunan sa ganang mamamayan. Nakala ko ba tinawagan mo yung mga... Kasi si Briggs, Si Briggs, coordinator nung farm cooperative. Ganun, Di tawagin mo yung kahit na siguro 10 lang. Mga pangalan nakatanggap ng di ba? para malaman natin kung regular na nakatatanggap Oo, yan. nung pangako nung tarification law. Oho. Ang natatanggap daw nila mga binhi, kaya lang hindi rin kompleto. Binhi Eh, ako, hindi lang naman binhi kasi yun apat yata may binhi, merong
merong serbisyo, merong farm implements. Ayun yan, nga. ganyan. Kulang nga po. Sa mga magsasaka naman, sa mga mangingisda naman natin, yung libreng krudo. Kasama ba sa taripa? Naku. Oh, na binibigay. Ay, nako. So, paano ko nga? Kung ganyan ho, taon-taon, tapos ang ating leader ng pamahalaan ay nag-aaway-away, edi lalong mamumroblema itong ating bansa. Lalo tayong mababaw sa Yun utang. nga yung mensahe na gusto nating Oh. anong tawag doon? Ipahayag. Ipahayag. Pinahayag na natin eh. opo. Yun ang pinaka-mensahe. That was the message that we sent across the nation. Na malaki ang problema, hindi natin matutugunan ito, hindi natin malulutas ito kung hindi tayo magkakasundo-sundo upang hanapin ang kapayapaan. Kasi ang umpisa, pagkakaisa eh. Totoo po. Hindi mo mahanap ang kapayapaan pag hindi nagkaisa. Kaya napaka-importante ng pagkakaisa eh. Opo. Una, pinakita ng Iglesia ni Cristo ang pagkakaisa. Isang salita lang. Nakita siguro nila kung paano. Nandun eh. Oh, kailangan kopyahin nila yun. Payapa ba? O pagka sa iba sigurong mga rally, kung sino-sino nagsasalita, kung sino lang may gusto, ikaw naman. Tama. Tayo ba ganun? Hindi. Hindi ho. Kaya ang ganda nga sinabi, ang binanggit doon united we stand at divided we fall. Kaya dapat talagang mag-unite tayo para tumindig. At ang pagkakatindig natin... Totoo naman, very, very relevant yung kasabihan na yun eh. Opo, Kong. United we stand, divided we fall. Nagkakawatak-watak tayo. Anong mangyayari sa ating bansa? Napakasimple ng mensahe. Yun po ang idiniliber sa inyo. Pakalimiin po nating mabuti. Ayaw ko lang ba't mayroon pang iba hindi ayaw talagang... Yun bang simpleng paliwanag yun? Ba't iba hindi maintindihan? Hindi, naiintindihan nila dyan. Pero nag-iisip pa rin pangontra eh. Ang tawag doon, MEMA, di ba? Mema ho ba tawag? Mema sabi na lang. Ay, nako. Teka lang, sabi naman nila, baka naman pwede na maglubag ang loob ninyo. Tinanggal na namin yung yung chairman ng Appropriations Committee ng Kongreso. Saldi ko. Oo. Tatanong kita, Nelson. Nagpagawa ka ng bahay. Nagawa naman, pero nakita mo, May ano ba naman klase may diferensya. pagkakagawa ng bahay? Tinanggal mo ngayon yung kontraktor. Tinanggal mo lang. Ang pangit ng gawa mo, tatanggalin kita. Tinanggal mo. Ano ngayon? Nagawa ba yung bahay mo? Hindi rin. Ang pinag-usapan natin yung budget eh. Tapos na. Yung bahay, ito yung budget. Ang pagkakagawa ng budget, ito. Papunta na naman tayo sa pagkakautang ng pagkakalaki-laki. Kung ano-anong nilagay, may akap na wala naman doon sa NEP, wala doon sa GAB, bigla na lang nagkaroon ng akap. Election year ngayon. Tapos sasabihin ng DBM at saka ng DSWD. Huwag po kayong mag-alala. Yan pong paggasta ng akap na yan, ng pondo na yan. Yan po ay dadaan sa butas ng karayom. Ay, talaga naman, Bawal anyang banner, bawal ang ganito kung ito anyay maaprubahan. Ikaw na magpaliwanag doon, Nelson. Totoo ba yun? Kaya nga akap, Kong Pag-aakap ka ba sa butas ka ng karayom dumadaan? Diba? Akap dire-diretso yun. Si Fernando po Jr. lang lumusot kahit sa butas ng karayom. Kasi kung ginawa nila yan, dapat may rules na muna bago yun na-emporbahan, Hindi, diba? nasabi mo yung karayom din, yung butas ng karayom. Kapo. Kung ang gagawin nating paghalimbawa ay yung mga taong may kinalaman sa paggawa ng budget na yan. Mabuti pa kanyang kamelyo eh. Makapapasok sa butas ng karayom na yun, pero kayo lahat. Ha? Mahirap. Kahit butas na malaki. Paliwanag mo yun. Hindi, pero ako naman, Kong, sana kakilala nyo rin naman si dating congressman at ngayon DSWD Secretary Rex Gatchalian, sana naman ay huwag siyang Hindi nga siya napagamit. yung magpapatupad ng sana man lang kung siya mismo. Hindi nakalagay sa ahensya Oo. Di ba sabi ipauubayan ito sa DSWD? Sa mga social workers daw po nila? Nakalutang Kasi ang mga social workers daw ano ang garantiya na yung guideline
yung butas ng karayom ay talagang gagawin na pagkali. Kasi baka magagawa ng karayom na pati truck makakadaan doon eh. Opo. Ha? Pati kalabaw pwedeng dumaan doon. Hindi naman sinabi kung gaano kalaki o kaliit ang butas ng karayom. Oho. Oh, halimbawa nakagawa na. Ano naman ang ating guarantee? Anong garantiya na ipatutupad naman Na na maayos. talagang doon sa butas ng karayom dadaan? Dadaan. Anong garantiya mo? Wala. Sa maraming pagkakataon na nakita Statement ko lang na, nila. Oo. Nauna na kasing naipatupad dito dyan, di ba? Oho. panahon ng eleksyon eh. Gagawa ng paraan para ngayon maisakatuparan yung pamamaraan na pagbibigay ng ayudang ito, na malaman ng tao na galing sa kanila yan, katapos-tapusan gusto nilang magpaboto. O maaari silang manalo din. Oho. Maaari silang manalo. Pero at the expense of poor governance. Ah, No, kasi sasabihin nila, binayaran na namin kayo, ha? nako. O, bayad na kami sa inyo, hindi na kami magseservisyo. Nauna na yung bayad sa inyo, eh. Pag nanalo, babawi lahat yan, Kong. Di ba? Oo. Dapat sana, Oo. lalapit sila sa tao. Ang sasabihin nila ganito. Ala po kaming may papangako sa inyo sapagkat alam po ninyo, ang eleksyon po ay talagang hindi dapat nababahira ng kahit anong batik. Totoo po. Oo. Kaya wag po kayong umasa na kami magbibigay ng pera sa inyo. Ganyan sana ilapit nila. Gagawin na lamang po ganito. Mangungutang na lang po ako sa inyo ng utang na loob. Oho. Kung ako po iboboto ninyo, yan po ang babayaran ko po ay serbisyo at meron po pong interest ng mas magandang serbisyo para sa inyo. Ganun sana eh. Ganun sana ang pagtuturing. Dapat maintindihan naman ng mabutante, tama yata yun, di ba? Oho. Uutangin niya, pero ang bayad niya serbisyo at meron namang interest na mas mabuti pang serbisyo. Well, sana Kong, ganyan na nga ang mga butante sa Pilipinas. Pero isang masakit na katotohanan, alam nyo naman, meron talagang mga butante na kung sino lang yung nakapag-aabot sa kanila, yun ang kanilang naaalaala. Noon yun. Pero ganun ba? huwag kang mawala ng pag-asa. Oho. Palagay ko unti-unting nabubuksan na yung kanilang mga kaisipan Kaisipan. dyan. Ay, hari nawa, Kong, ano ha? Unti-unting nakikita nila na hindi pwedeng manaig, hindi pwedeng magpatuloy ang ganitong sistema. Oho. Ang tingnan po natin, iisa lang po yung bansa natin. Kagaya ng isang mensaheng sinabi kahapon. Oho. Iisa lang ang bansa natin. Tama. At kinakailangan pagtulong-tulungan po natin, ipundar po natin ang ating bansa. Sapagkat ito ang mamanahin ng mga mahuhuli sa atin. Opo. Yung iiwanan natin. Yung kinabukasan ng Tama ba? bansa. Tama po yun, Kong. Oho. Yun po ang talagang tamang-tama na dapat matanim sa isip ng lahat ng mga butante, Kong. Ano, ha? Konting sakripiso para sa future ng Pilipinas. Binigyan ka nga. Masaya ka lang isang araw o 2 araw. Pagkatapos ng 363 days, nakanganga ka? Yun ang masakit. Dalawa nga. Baka isang araw nga lang eh. Ilang araw ang isang taon dyan? 365 days. O hindi lang isang taon naman eh. Iuupo mo yan ng Iuupo mo yan. Kung congressman yan, tatlong taon mo yan. Kung senador yan, 6, 6. 6 na taon, opo. Maliligayahan ka lang ng isang araw. Sa loob ng 3 taon, nakanganga ka o sa loob ng 6 na taon. Wala kang aasahan. Oho. Yun po yung pakaingatan po natin. Pakaisipin po ninyo. Basta't palagi po niyong iniisip yung ating bansa. Yung isa pang senador, dalawa na yan din. Meron pa ba? Babae yan sinasabi, ito lalaki eh. Oh. Magrarally din kami, sabi. Gusto ko mag-rally nga. Sa EDSA daw sila eh. Sige nga, magkaalaman nga tayo. Tignan natin kung kaya din nila, no? Diyos ko. No. Kayo, puro tangka kayo. Oho. Oho. Wala namang problema kung mag-rally. Kasi Meron nga karapatan nag-react nila. din eh. Kaibigan ko eh. Opo. Kilala mo yun, si Larry Gadon. Opo. Oho. Pinadala lang naman sa akin eh. Opo. Pinadala sa akin. Hindi ko nababasahin, medyo... Pero sa gist niya, Opo. yung si Congressman Marcoleta, hindi mananalo yan. Ganun ba sabi? Oh. Hindi mananalo yan kasi kung ibig niya kasing sabihin, akala niya siguro
akala niya siguro, wala na ako sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos. Okay, opo. Hindi ko nga alam kung bakit niya sinabi yun. Kasi kanya, pag sinabi mo yung mga kay Duterte, hindi kakayanin yan eh. Maswerte na yan kapag yan ay nakakuha ng boto na 4 na milyon. Kasama na Oho. ang iglesia. Ba? Oo. Oho. Itong analysis niya, tingnan mo kasi yung dating chief ng police, PNP, si General Eliazar kanya. Opo, oho. Yan, sinuportahan ng iglesia yan. Tingnan mo, umabot lang siya ng 10 million. Opo, Eliazar, tama Di kayo. ba? Opo. Last elections po, oh. Hindi ba si Larry Gadon palagi niya sinasabi, bobo kayo eh. Opo, totoo yun. Doon sa sumikat eh. Oo. Alam mo, lumilitaw siya yung bobo eh. Opo. Kaibigan ko ito eh. Totoo po, totoo. Last elections eh, lagi kayong magkasama rin yan. Kaibigan ko naman yan. Hindi ko, Hanggang ngayon, hindi ko nga malaman kung bakit siya nagsalita ng ganito. Opo. Ngayon, napatunayan ko na bobo siya. Sinabi niya 4 million. Hindi pala marunong sa math eh. Oho. Hindi niya nakakita, may zero yun eh, 40 million yun. Ganun no? 40. Iwan na natin yan. Tama. Di ba? Di ako naman, minsan, alam mo minsan, si Atty. Larry Gadon ko ngayon, unawain na lang natin ko. Hindi, bakit? No. Bakit niya iko-conclude na? Bagamat hindi niya sinabi ron. Bakit? Opo. Ibig ba niya sabihin si Pangulong Marcos galit sa akin? Hindi totoo yun. Opo. Baka hindi niya alam. Siya kapag nakita ni Pangulong Bongbong yan, maraming pagkakataon magkakasama kami, hindi man niya pinapansin yan eh. Ganun ba? Oo, maski na nung nangangampanya kami, maski na ngayon. Oho. Si Pangulong Bongbong, alam ba, nagkita kami sa isang piging o kaya sa ano. Pag nakita niya ako, magagano, pupunta, nagbubulungan kami. Oho. Oh. Baka halimbawa, isang araw magkita kami. Halimbawa, bubulungan ako halimbawa. Huwag mo na kang pansinin si Larry. Bakit? Kalaban ko ba ang Pangulong Marcos? Ay, hindi. Wala ko sinasabi laban sa... Nakita mo yung rally na yun, sinuportahan pa nga natin. Totoo Ibig po. sabihin, binigyan natin ng diin na yung kanyang opinion tama. Tama po yun. So, Tama. paano mo sasabihin na tayo'y laban doon sa opinion ng Pangulo? Oho. Yun nga po ang hindi matanggap ng marami kong Yung opinion niya sa atin ay tama. Oho. Tama. Sapagkat yun naman Pero talagang sa tama mga po. kasamahan niya, mali ito. Baka siya'y magalit ngayon kaya. Ikaw naman kanya gadon. Bakit sinabi mong 4 million? Hindi mo bakit? Kalaban ko ba si ang Kadante ang tawag sa akin ng presidente? Kasi nga, kaya ako sinasabi ito, minsan nabubulungan ako. Nung magkita kami sa Papi, yung kanilang anniversary. Po yung mga yung publishers. Opo. Ang sabi niya, nakita niya ako sa audience. Kadante is here. The defender of congressional traditions. Yes. Alam mo, Kadante, kanya, pinapanood kita. At masaya ako pag napapanood kita. Oho. Bakit sasabihin ngayon ni Larry Gadon na tapos nung ako'y bumaba, binulungan na naman niya ako. Oho. Pinagtulong-tulungan ka. Oo nga po eh. Mga ganyan lang naman ang dyan. Oo. Totoo. Ang iba kasi kung pinipersonal, kung hindi kayo kasang-ayon nung kanila, akala nila, kaaway na kayo nung mga taong kanilang pinaglilingkuran. Baka magtakas siya. Umatras si Manong Chabit. Tama. O baka hindi niya alam kung ano yung binili ni Manong Chabit. Ba? Secret, di ba? Kanino po may binilin, Kong? Ha? Secret. Oo. Nabulungan din Baka magtaka siya. Akala niya 4 million. Hindi niya nakita yung zero na nakatabi. 40 ho yun. 40. Dito siguro mauunawaan na ng ating mga kabayan ko. Kasi yung, aywan ko ba, meron ho pa rin mga, kakaunti na lang naman ko, konti na lang, itong mga bumabanggit na pumupuna. Hindi mo talaga mauubos yan. Totoo, we cannot please everybody, eka nga, ha? Di ba? Opo. Pero sagutin na rin natin ko, baka para at least may tama naman yung ilang mga followers nila. Sabi nila, akala ba namin walang bahid ng politika? Bakit nagsalita si Kong Dante dyan sa inyong pagtitipon na yan, prayer rally, di ba politiko si Kong Dante? Ganun ho ang kanilang insinuasyon, Kong. Paano ba natin sasagutin yung punto nilang yon? Then, siguro hindi nila napakinggan kung paano ako in-introduce. Yan, tama po. Sana maging sensitive sila. O, sana pinakinggan nilang mabuti. Doon po kanya, doon sa kawalan ng rule of law,
ay ipapaliwanag po ng ating kapatid na abogado. Yan. Si Ka Edwin Zabala po yun, Kong. Si kapatid na Dante Marcoleta. Diyan ang partisipasyon ko doon, hindi bilang congressman. Opo. Nandun ako sa tawag ng pamamahala Opo. ng pagkakaisa. Naatasan ako na ipaliwanag ko yung parte na kung saan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga proseso tungkol sa rublo sa batas. Oho. Iaambag ko yung aking nalalaman tungkol doon. Tama At sa po. dami naman ng nag-comment na positibo, na kung i-discuss ko ngayon, baka tatlong araw hindi pa tayo matapos. Tama kayo, Kong. Oho. So, dapat nakita nila, hindi yung aking pagiging congressman. Kaya nga pati yung pagpapakilala sa akin, hindi man lang binanggit na congressman. Para maunawaan nila na ang participation ko doon bilang gaanib Abogado. na abogado. Opo. O kung hindi pa nila maintindihan yun, Kaya nga, bahala na po kayo. ang naging topic nyo doon, Kong, ay yung usapin ukol sa rule of law. Oo. Yung pagkapatupad ng mga batas. Ano ha? Ipaki-expound nyo nga po, Kong, yung punto na, ang impeachment process ay nasa konstitusyon yan, nasa batas naman yan. Bakit pa ang dating ba, parang sinasagkaan ba natin ang impeachment process? Hindi ba binanggit ko ron, sabi ko, ang Iglesia ni Cristo kahit kailan hindi tutol sa impeachment. Yun, tama Paano po, mo Kong. tututulan ang isang mekanismo na nakasulat mismo Opo. sa saligang batas? Ang impeachment ay yung proseso na nakalatag sa saligang batas kung merong problema Ayan. doon sa opisina ng isang tao na gusto nilang impeach. Oho. Maraming impeachable officers. Tama po, Ang Pangulo, ang pangalawang Pangulo, Oho. ang mga Sa COA. ang mga miyembro ng independent commissions katulad ng COA, Comelec. ng Comelec, Yan, opo. at saka ng Ombudsman. yung ombudsman at saka yung civil service. Civil Service at ganun Commission, din opo. yung mga miyembro ng Korte Suprema. Yan, opo. Mga Kung halimbawa, justices. merong problema doon, hindi mo siya kaagad maaalis eh. Hindi mo pwedeng alisin. Halimbawa, dinimanda mo yung impeachable officer. Kriminal halimbawa. Hindi mo rin siya maialis kasi isa lang ang paraan para alisin mo siya. Ito yung impeachment. Ngayon, gusto kong ipaliwanag, doon pa lamang sa paraan ng paghanap ng di umano Opo. ay mga ebidensya para sa impeach, nagsimula nga sa mali eh. Ayun, oho. Isip-isipin mong susuriin mo yung confidential funds nang hindi mo naman sinuri yung iba. Hindi ba? Opo. Kailangan suriin mo rin para sa ganun makita nila na wala kang kinikilingan. Doon pa lang sa ginawa nila na tinarget lang nila isang opisina, labas doon sa... ang dami, mga 400 nga yung sinabi ko eh. Paano mo ngayon pananatilihin na yung ginawa mong pagsusuri at pag-iimbestiga ay walang pamumulitika? Dito nga magkakaroon ng bahid rito eh. Doon pa lang sa aspeto na yun. Hindi nakatanggap-tanggap yun eh. Oho. Pero hindi daw ba, Kong, yun ang avenue para sagutin ng pangalawang Pangulo, yung mga paratang sa kanya, ang proseso ng impeachment? Kaya nga, didalhin nyo sa komite. O ba't ayaw nilang dalhin sa komite? Bakit nagkukumahog sila dalhin kagad sa Senado? Ayaw na nila kasing madinig doon. Ayun. Kasi doon, masusi mong titingnan. O, may forma ba? Baka po, sa forma, madalhin naman eh. Pero pagdating sa substance, doon magkakaroon ng problema. Form and substance nga pala, tama. Dalawang basihan yan. No? Paano mo sasabihin? Ito, kailangan discuss natin siguro kahit konti lang. Opo, Kong. Ano yung mga impeachable offenses na nakalatag sa saligang batas? Oho. Ano? Ang alam ko, yung culpable violation of the Constitution. So, no? isa lang yun. May Opo. treason, may ganyan. Yan, Di ba? opo. O, violation of the, culpable violation of the Constitution. Opo, O, opo. betrayal of public trust. Yan, Ang graft and corruption. Paano mo sasabihin at magkukonklud ka na halimbawa, graft and corruption yung ano nila. Opo, yung o kaya paratang. betrayal of public trust. Opo. Sinusuri pa lang ng COA yung mga papeles, yung mga records ng pagkakagasta ng kanyang opisina, nakialam ka na. Nakapending pa. Ikaw nga ang dapat ma-impeach. Kung impeachable lang yung mga congressmen, baka sila yung dapat ma-impeach eh. Nagkataon lang, hindi impeachable ang mga congressmen. Tama kayo po. Oh. Sa reporter ng tawag, Isip-isipin mo, sinusuri pa lang. Yun nga yung ni-raise ko na issue. Oho. Meron po ba tayong katungkulan na tayo na po ang mangunang magsuri?
Wala. Nag-audit. Eh, di hindi nila masagot. Opo. Ngayon, kung hindi nila masagot, nag-switch ako sa Commission on Audit. Opo. Hindi po ba kayo lang ang opisina na pwedeng mag-audit? Opo. Meron pa po ba kayong kasama na sinabi ng Constitution na pwedeng mag-audit? Wala na po. Oho. Eh bakit po nag-audit ang good government? Eh kasi po, sinampi na kami, binigay po, oo nga, bakit ninyo binigay? Oho. Yun ang tanong. Ba't hindi kayo sumulat sa House of Representatives? Opo. Marunong naman kayo sumulat eh. Totoo po yun, ho. At ikaw ay paliliwanag Oo, din eh. halimbawa, dear Chairman, dear Mr. Chairman, pasensya na po kayo kung hindi namin kagad maibibigay yung inihiling ninyong mga records na gusto po ninyong suriin. Sapagkat kami po hindi pa tapos. Itong Ongoing. ginagawa po namin ay initial findings lang. Opo. Opo. At kung halimbawa sa initial findings po ay talagang nagkaroon po ng konting problema, ito po ay matatranslate into notice of disallowance. Oho. Ngayon, meron na naman pong karapatan yung opisina, sagutin po yung notice of disallowance. 60 days ang binibigay Meron na po panahon sa sa 60 kanila. days. Opo. Kasi po, yung pong ginawa namin na konklusyon sa aming notice ay appealable. So, i-appeal niya po, kasi nga confidential funds ito, i-appeal niya sa commission proper. Oho. Kung sakasakali pong hindi na panagutan doon, eh pwede pa po siyang umakyat hanggang Korte Suprema. Ayun. So pinakikita po namin ang proseso na sa panig po namin, contestable po lahat ang gagawin namin. Wala pong conclusion. Oho. Eh bakit po kayo mag-audit? Hindi yun naman trabaho yun. Pagkatapos sa inyo lang may conclusion na kayo kagad. At hindi na, Ha? Anong klaseng patakaran po ito? Oho. Ito, palagay ko i-raise ko lahat ito eh. Oho. Kaya kailangan sagutin nila. Yun na nga po. Oo. Well, Wala tayong Vox Populi. mas gusto ko nila makinig ng ating mga paliwanag po ninyo. Alam mo, hindi lang po puro kaanib sa Iglesia ni Cristo yun, Kong, ha? Kundi marami po doon ang hindi rin kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang iba, mga may-ari ng kumpanya, ho, pagkat sila naniniwala na kung magkakaroon ng pagkakaisa sa ating bansa, kapayapaan, ang mga may-ari ng kumpanya ito, ang makikinabang din po sila ko, ang kanilang negosyo. Ako Di mismo ba? nakita ko kasi andun ako sa isang hotel, siguro mga 2 kilometro mula doon sa grandstand. Opo. Makikita mo, wala naman sila, nag-suit sila ng puti, pero wala yung Opo, tsaka wala yung, nakatatak sa atin. yung armband nila. Oo. Oo. Kaya alam ko, nakikisimpatiya sila, nakikisama sila, nakikiisa, pero hindi sila kaanib. Opo. Oo, tsaka nakikilala nila, nakangiti sila, kaya alam ko kasama sila eh. Ayun. Marami opo. ah. Meron din po ako nakita doon mga local official. Meron silang delegasyon, Kong, ha? May sariling delegasyon sila na hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo sapagkat naniniwala sila kung magkakaisa tayo, ang ating bansa, nagpadala din po sila ng mga delegasyon nila doon, Kong. Ano ha? Ayun. Meron akong nakita ko may mga taga Mindoro, napakarami Ayun, nila. opo. Isipin mo, napakalayo ng Mindoro. Oho. Meron pa nga Dito po. wala bang ano sa may bandang Visayas? Wala bang? Wala po. wala Ang bang Mindoro site area doon? po, Kong, dito sa atin. Pati Purillo Island, Kong. Alam niyo po, Purillo Island eh. So bakay pa ng barko, papunta lang dito sa Quirino Grandstand. Oho. Ganun po sila. Ay, nako. Doon naman daw po sa bahagi ng mga taga-Tacloban. Dumayo pa po siya ng Ormoc City, Kong. Sa Ormoc ba yung site? Ormoc City po, ang Ormoc. buong Region 8. Ormoc. Ayun. Aywan ko lang, meron lang balita sa atin, yung daw mga umattend doon sa National Rally for Peace na mga taga riyan sa Tacloban City Hall, parang binababalaan daw sila na sususpindin sa kanilang trabaho sa City Hall. Grabe na. Chismis lang naman Yun siguro. naman, chismis. Ako naman naniniwala, makatwira naman siguro yung mga tao doon. Ano, ha? Kasi umabsent na hindi nagpaalam. Kasi may pasok sila. May pa- Kung nag-leave naman kung legal naman, meron ka namang service incentive leave sa ating labor code naman Opo. Ginamit niya halimbawa yun. Oho. Legal yun. Ayun. Sana po naman Maliban na lang kung anong tawag doon, yung nag-present ka, Oho. yung Banding. Nag-time in ka, pagkatapos hindi ka naman pumasok, pumunta ka ron. Hindi naman sana, hindi naman wala tama naman yun. ganun. Sana nga po Yung member naman ng iglesia, hindi ganun. Opo, no, ha. So, yun po. Ano pa ba? Doon din po pala sa ito
itong binabanggit natin. Anyway, tapos na natin pala yung sa South Korea, nabanggit na natin kanina. Aha. So, Na, yung binobola mo yung mga... hindi po, totoo naman. Baka sabihin nila, binola natin sila. Hindi, Kaya lang, totoo naman talaga. nahuli kita kagad dahil ginamit mo yung Constitutional Court. Ayun. Alam ko yun eh. Oo. Pero alam niyo, sa dami ng mga, yung 13 sites at saka sa dami ng tao dumalo, bay, pagtakin nyo anya, paano nyo anya nagawa nung umalis kayo, malinis lahat? Walang kalat, walang dumi, pati mukhang mas malinis pa nung bago gawin. Kasi nung dumating sila, may baso-basura pa yun. Opo eh. Huwag na po kayong magtaka. Yan po ang disiplina ng Iglesia ni Cristo. Huwag na po kayong magtaka. Ganyan po talaga ang Iglesia. Ayan. Sana daw lahat ng rally, ganun, no? Kasi may mga dami daw po nagkaroon ng pagtitipon sa mga lugar na yan, lalo sa Quirino Grandstand, na kapag ka umalis, trak-trak ng basura iniiwanan, hinahakot ng MMDA, hinahakot ng Maynila. Oo. Epekto niyan eh. Oo. Pero tingnan mo itong mga pinapakita nating video mula sa iba't ibang venues. Yan, Puerto Princesa, Sila mismo. Opo. Ang sininop nila yung kanilang pinagdausan ng rally. Dapat laging ganyan. Ha? Alam mo, may kasabihan nga dati, di ba? Disciplined and responsible citizens. Yan. Oh. Sa ikaunlad ng Anong bayan, malay di ba? mo, pag yung nakita nila yan, pamarisan nila. O sino ngayon ang makikinabang? Ang ating bansa. Ayun. Kaya yung mga nag-iisip din ng rally, nagagawa sila, sana Maglinis din kayo. maglilinis din kayo, no ha? Dapat lang, kasi nakita nyo yung standard kung paano ginaganap. Kung paano itinataguyod ang isang peaceful at disiplinadong pagkilos. Baka mamaya, ewan ko kung magagawa po yung tumbasan yung bilang na yan. Kanina natutuwa ako kasi nanonood ako kay Ma'am Alice Soto, kay Ma'am Pat. Sabi niya, magtataka niya ako doon sa mga nagrarally, bakit may dalang daspan, tsaka walis tabu, tsaka walis tingting. Nakahanda sila eh. At saka alam mo, yung kung talagang kung yung pananatili mo ng ilang oras doon, Ay, opo, na nakatayo ka, sakripisyo yun dyan. Ay naman. Kung wala kang dibdib at hindi buo sa loob mo yung pakikipagkaisa dyan, Uuwi ka hindi ka agad. tatagal doon. Ay, Doon nila dapat timbangin, doon nila sukatin. Baka kala mo, ganun na kakadali yun. Maari merong mga entertainment, pero yung katawan mo rin, Totoo. merong pagsasakripisyong i-contribute, di ba? Opo. Bantakin nyo, iba doon, dumating linggo ng gabi. Nelson, linggo ng gabi. Sa layo ng pinagmulan eh. Nung umalis doon Lunes na ng gabi. Di sabihin isang gabi at magdamag na nandun Ay, nako. At muli po, pinasasalamatan natin kung yung ating mga radio communications, yung miyembro po ng SCAN International, kung sila po yung nagbigay ng pag-guide sa mga naroon. Napakalaki ng kanilang papel na ginampanan. Yan, opo. Sila yung Nakita una. mo, walang umagaw ng eksena, Wala. Sapagkat naging mapayapa talaga. Ayan, kung mayroon mga ilang bata na nawala pero madali nilang kasi nandun po yung ating mga miyembro ng SCAN International. At saka yung yung CMDPS. CMDPS. Yan, Yung CMDPS. Pinatunayan talaga volunteer sa gawa. nurses. Peace rally. Yan, opo. Peaceful rally. Oh. Peaceful and orderly. Ano pa ngayon ang masasabi mo dyan? Sige nga, kopyahin nyo nga.